Umaga sa church ninyo. Ito po ang isa sa aking longing na kung magkikita po tayo, gusto ko pong makita kayo ng Sunday morning. Pero walang pinag-iba, yung ganda, ganun pa rin naman. Ho? At yung gandang lalaki ay under observation pa po. Ano, ho? So, happy birthday sa ating buting pastor. Amen? You're so blessed to have a pastor like Pastor Carlos Darlucio. Amen? Kung kami po, kaibigan lang, blessed na blessed kami, di lalo na kayo, pastor nyo po siya. In fact, nangarap nga po ako na sana naging pastor ko rin po siya. Ano ho? So, happy Father's Day at the same time. Tapos nandito po tayo para sa ating Pastor's Sunday. So, kaya marami tayong bagay na maaaring i-celebrate. But of course, pag linggo po ang isinaselebrate natin. In fact, dapat everyday the goodness of the Lord. Amen? We are here today to worship our God. Okay? So kaya ngayon po ang prayer ko, maging blessing po ang ating pag-aaral. 1 Corinthians chapter 13, please. 1 Corinthians chapter 13, verse number 11. I would like to request all of you to please open your Bible. 1 Corinthians chapter 13, verse number 11. At dito po tayo magbibigay pansin sa ating pag-aaral. At kung nabuksan nyo na po, buksan nyo rin po sa Ephesians chapter 4, verses 11 to 14. Ephesians chapter 4, verses 11 to 14. Kung nakita na po, please say Amen. All right. Verse number 11, 1 Corinthians chapter 13. When I was a child, I spake as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. Ephesians chapter 4, and this time, kayo po ang hihilingan kong bumasa. Ephesians chapter 4, verses 11 to 14. All together, loud and clear, ready, begin. Okay, please take note, verse number 14, that we henceforth be no more children. Okay, if you can still remember verse number 11 of 1 Corinthians chapter 13, Paul says, when I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. Okay? Yun po yung kalagayan. Nasabi niya dapat dumating sa punto na kung ikaw ay ganap na, alisin na ang mga bagay ng kabataan. Para mangyari yon, verse 11 ng chapter 4, and he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith of the knowledge of the Son of God unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ, that we henceforth be no more children. Toss to and fro, tangayin po pagkabata. Okay? So this time, I believe sa ating Pastor Sunday celebration, magandang talakayin po natin ang topic about spirituality. Let me share with you this morning the message of the Lord. Ang title po, Put Away Childish Things. Be mature. Let us come to the Lord in prayer. Our gracious Heavenly Father, we would like to thank you and praise you for this morning. Thank you for this beautiful morning, O Lord. And we would like to come to you and to ask for your guidance, Heavenly Father. Give us wisdom, clear understanding. Help me, O Lord, and empower me to reach the heart of your people today. Use your message to equip us. Use your message to encourage us. Use your message to enlighten our minds, Heavenly Father. And again, we would like to completely commit to you everything, especially this message, O Lord.
In Jesus' most precious name. Amen. Amen. Okay, please be seated. Upo na po tayo. Ang tatalakayin po natin ay isang napakahalagang paksa na maiuugnay po natin sa pinakasentro na paksa natin ngayon. This is about spirituality. Now, ang pinaka-background, malinaw po, na ang sinulatan ni Pablo ay ang mga taga-Korinto. Okay, for you to better understand, tingnan nyo po saglit sa chapter 1. Chapter 1, 1 Corinthians chapter 1, for you to somehow have a clear idea on the background of our message, yung writing na ito, yung verse na ginamit ni Paul. In 1 Corinthians chapter 1, okay, mula po sa verse number 9, pagdating sa verse 11, meron pong naging balita na nakarating kay Pablo. Okay? Mula po sa bahay ni Chloe, sa pamilya ni Chloe, nakarating po kay Apostle Paul na meron pong contentions. Meron pong divisions. Merong problema po doon sa church. At ang problema po nila ay yung nagkanya-kanya po yung church. Okay? At ang pinakita po sa atin ni Apostle Pablo in dealing that problem, ito po ay merong kinalaman sa espiritualidad. Problem in their spirituality. There is what we call carnality. And the manifestation of that carnality is that divided po sila. Hindi sila organized. Magulo po sila. Mga kapatid, you know, the will of God for the church is to be in order. Let all things be done decently and in order. Kaya pagkaho kayo, may mga ganito kayong pagkakataon na meron pong pagtitipon na ang pinakasinesentruhan ay kung papaano pong dapat kilalanin o itrato ang pastor. Yun po ay bahagi ng tinatawag nating orderliness. Kasi isipin nyo po kung gaano kagulo ang isang church na hindi marunong kumilala doon sa tagapanguna. So ito ang dinil ni Apostle Paul. And I realized that it is very helpful kung maiintindihan po natin na ang pinakatuntungan ng lahat ay ang pagkakaroon ng tamang espiritualidad. Now, unang tingnan po natin is the definition of spirituality. How can you define spirituality? What do we mean when we say spiritual? Pag sinabi nating ang tao po ay may maturity, pagka sinabi nating ang tao po ay may spirituality, ang idea po nito is full grown. Ibig sabihin, talagang lumago. Okay? Yung pong talagang lumago, naging ganap. Yun yung sinasabi ni Paul, when I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child. But when I became a man, yung idea dito, yung became a man, that's maturity. Nung ako'y nag-mature na, nung ako ay lumago na, I put away childish things. Ipinauunawa niya na hindi ka dapat basta nag-aangkin na malago ka, patunayan mo ang kalaguan mo na hindi na dapat nakikita ang pagkabata sa iyo. Ugali ng bata, pagsasalita ng bata, kilos ng bata, lahat ng yan, mga kapatid. So when you will consider, when we are going to consider that spirituality based on biblical perspective, it simply means na yung pong espiritu ay mas dominante kaysa sarili mo. Okay? It is actually the spiritual standing of the believers wherein yung kanyang spirit is stronger than doon sa kanyang will, sa kanyang self, sa kanyang desires. Okay? So kaya, sige po, para makita nyo po ang larawan. Galatians chapter 5, please. Galatians chapter 5. Ito ang spirituality. In Galatians chapter 5, ang sabi po ng Bible, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Diba? It is walking in the Spirit. Yung ikaw po ay nasa gabay ng banal na Espiritu. Ikaw po'y nasa pangunguna ng banal na Espiritu. So, hindi na kailangang i-judge ng iba at hindi mo na kailangang magpanggap, kundi ngayon, malalaming ka sa katotohanan if you can really claim that you are already a spiritual or a mature believer. Kasi minsan nakakala natin sa maturity pag matagal na tayo. Mga kapatid, mga minamahal, may malungkot ngang katotohanan na minsan maraming mga mananampalataya, ang tagal na pero parang bata pa rin.
mananampalataya, ang tagal-tagal na, pero alagain pa rin. Ang tagal-tagal na, problema pa rin. Ang tagal-tagal na, aalalahanin mo pa rin. Mga kapatid, kapag ang isang tao ay totoo na mature, mga kapatid, ang sabi po ng Bible ay put away childish things, ang kanyang kaisipan, ang kanyang mga kilos, ang kanyang pong pag-iisip ay hindi na katulad ng isang bata. Kaya ang sabi po rito, walk in the Spirit. It is the ability to walk in the leading and in the guidance of the Holy Spirit. So that is spirituality. For me, that is the biblical definition of spirituality. For you to walk in the Spirit, for you to conquer yourself, and your spirit will be always stronger than yourself. For me, that is the best definition. Kaya kapag ka ikaw po ay gumagawa ng isang bagay, na yung ginawa mo po ay kagustuhan ng sarili at hindi kagustuhan ng Espiritu ng Diyos, hindi ka spiritual. Hindi ka mature. So kaya tingnan po natin, after understanding the definition of what we call maturity or spirituality, siguro let us now consider the determining factors. Diba? Yung how can we determine spirituality? Paano? May tatlong bagay tayong titingnan. Una, the ability. Pag ang isang tao po ay mature, ito po ay ipakikita ng kanyang ableness, ng ability, yung kanyang kakayahan. Now, tingnan nyo po ang specificong example natin, yung Corinth. Tingnan nyo sa chapter 3. Sa chapter 3, pansinin nyo po ang sabi ng Bible sa sulat ni Pablo. Okay? Verse number 1. And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal. So yung salitang karnal, yan po ang kabaliktaran ng salitang spiritual. Okay? Kasi ganito po meron pong natural man. Ang natural man, no expectation at all doon sa mga natural man because they are considered unsaved. Unbeliever po yun. You cannot expect spirituality to the unsaved person. Pag yan po ay unbeliever, hindi nyo ma-expect yan na magiging masayang pumunta sa church. Pag yan po ay unbeliever, hindi nyo ma-expect yan na amen yan sa giving. Kapag ka po yan ay unbeliever, ang takbo ng isip niyan ay yung pong mga pang hindi talaga ligtas na kung saan hindi niya ikalulugod ang mga bagay ng Diyos. Sa disenyo ng Bible, ang isang larawan ng pagkakristyano, ang hinahanap mo mga bagay ng Panginoon. But the problem is this, kahit Kristiyano ka, kung karnal ka, mapapansin mo na kung ikukumpara mo, ikaw ay saved dahil tumanggap kang totoo sa Panginoon, pero kapag ka ang desire mo ay katulad ng desire ng mga unbeliever, that is carnality. Yung tiyak mo namang saved ka, talagang tiyak na tiyak mong tinanggap mo ang Panginoon. Pero ang problema mo, bakit yung appetite mo ay nandoon pa rin sa mga bagay ng mundo? Yan po ang sinyales ng hindi paglago. And because of that, na-identify ka ngayon na unbeliever. And because of that, pinagdududahan talaga ng tao ngayon kung talagang ligtas to. Kung talagang ligtas to, ba't rebelde sa project? Kung talagang ligtas to, ba't pinipilit pang umattend ng service? Kung talagang ligtas to, ba't walang joy na magbasa ng Biblia? Kung talagang ligtas to, parang boring ang pangangaral ng salita ng Panginoon. Kung talagang ligtas to, ba't hindi ma-involve sa pagbibigay? Kung talagang ligtas to, ba't walang joy sa paglilingkod sa Panginoon? Karnal Diba? Saved, kaya lang karnal. At ang patibay na siya'y karnal, hindi po niya kayang dalin ang mga bagay ng Espiritu. Kaya ang sabi po niya, ang linaw, verse number 1, And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. Let us consider the comparison. Na ang sabi niya, kayo mga taga-Korinto, hindi ko kayo makausap na katulad ng isang spiritual, kundi katulad ng isang karnal. Para maintindihan nyo, yung parang mga bata, yung mga sanggol kay Kristo, di ba? Babes in Christ. Verse number 2, I have fed you with milk. For you to understand that. Hindi ba pag sanggol, ang ibinibigay mo, puro gatas? Tama po? Pag bagong mananampalataya, syempre, ang pinakakain mo muna, mga gatas. Okay? Hirap pa ho silang umuya ng karne. Hindi pa po nila makagat ang mga karne ng aral ng salita ng Diyos. Medyo na-open pa ng kaunti yan sa tithing. Medyo hindi pa yan konbensido sa first fruits. Medyo kapag ka pinag-usapan po yung madudugong paglilingkod, mahirap po para sa kanila. At kapag ka binigyan mo ng sharp rebuke, hindi po nila easily matatanggap. Kasi nga, karnal o bata o bago sa Panginoon. Okay? So kaya sabi niya, I have fed you with milk and not with strong meat.
Why? For hitherto you were not able to bear it, neither yet now are ye able. You see? Ang isa sa determining factor, kapatid, magandang isipin mo ngayon. Ha? Halimbawa lang po, ano tayo ngayon? Pastor Sunday. Pagka karnal, eto takbo ng isip niyan. Bakit kailangan pang may gathering na, di ba? Hindi kaya parang self-serving yon para sa pastor? Di ba? Yung ang takbo ng isip, hindi po doon sa mataas na antas. Kasi pagka spiritual, ang takbo ng isip, uy, tama lang yan, may Pastor Sunday tayo. Kasi sa Biblia, itinuturo talaga kung paano abot. Di ba? Yung iba, hindi. Kaya ang nangyayari po, nagkakaroon ng negatibong isipan, nagkakaroon po ng mga hindi magagandang takbo ng, yung release ng kanyang utak. Kasi hindi niya naiintindihan ng Bible. Kasi nga, hindi man bago, matagal na, pero karnal pa rin. Kaya sabi ni Pablo, hindi ko kayo makausap na katulad ng espiritual, kundi parang mga sanggol pa rin. Kasi yung mga sanggol ang gusto nila gatas, kasi hindi nila kayang kagatin ng karne. At sinabi ni Pablo, na ingat ako magsalita sa inyo, kasi ganun kayo. Isipin nyo, dinuretsa yung church, na ganun daw po sila. Siguro magandang madiretsa din po tayo ngayon. Ano po ang ating kalalagayan? Can we consider ourselves na tayo po spiritual or carnal? Kayo yun. Hindi po ang mangangaral ang magdedetermine. Now, verse number 3. For ye are yet carnal, for whereas there is among you envying and strife and divisions, are ye not carnal and walk as men? So, what I would like you to see is this. The determining factor sa tinatawag nating spirituality, you better search yourself. Ano? Ikaw mismo, tingnan mo, spiritual ba ako? Para makita mo kung spiritual ka, ang isa sa determining factor, your ability. Yung kakayahan mo. Kasi nung bata, natural lang, hindi pa nakakasulat yan. Pero nung lumalaki na siya, nakakaya na niyang magsulat. Tama po? Hindi mo pwedeng pagbuhatin ng kung ano-anong bagay yan. Pero kapag lumalaki na po yan at nagkakaedad po yan, natututo na po yan. Pwede na niyang dali ng bag niya, pwede na po siyang umigib ng tubig, pwede na siyang kaya na niya. May mga bagay. So yung kakayahan ay determining factor para malaman mo kung ano ang estado. Kung ito ba'y nananatiling sanggol, parang baby pa rin, meron ba kayong alam na 7 taon na, kailangan susubuan mo pa ng susubuan? Hindi ba? Kaya na niya sa kanyang sarili? So, the ability. Simple-simple po yan. Pangalawang determining factor is the attitude. Not just the ability, but also the attitude. If you would like to know if a believer is really spiritual, you should observe his attitude. Just consider his attitude. Yung kanyang pag-uugali. Okay? Mga kapatid, ito kasi ang nakakalimutan ng iba . Ang akala po nila, ang Panginoon, ang kaya lang niyang baguhin at alisin, bisyo. Gusto ko malaman nyo na ang Diyos natin, kaya rin niyang baguhin ang masama at pangit na ugali. Kaya it is not right. Nakakarinig ba kayo ng ganitong eksena? Pasensya ka, ganito na talaga ugali ko . Ano magagawa mo? Ganito talaga ugali ko. Di ba? So, yun po, mga kapatid. So, itong ugali ang isa sa pwedeng panukatan para malaman mo kung ang isang mananampalataya ay totoong spiritual. So, ang may spirituality, yung kakayahan ng spirito na i-conquer yung kanyang sarili. Kaya ho dati, hindi ko kayang magbigay, hindi ko kayang magpasensya, hindi ko kayang magpatawad, mahirap sa akin magmahal, pero dahil ako ay nasa Panginoon at lumalago, natututunan ko pong mag-bear kahit ng kahinaan ng iba. Meaning, that is the ability and also the attitude. Kaya ho, mag-iisip kayo, may mga umaten ng church, iisa naman ang preaching na pinakinggan. Yun ang pastor na nagsalita. Yung narinig nating lahat na nagsalita, iisa naman yon. Pero bakit ang epekto sa atin iba-iba? Ano po ang issue? The message? The message is the same. Only one message ang narinig ng lahat. Pero yung responses, the reactions, bakit iba-iba? Alam niyo kung bakit? Kasi po, ang mga nakinig, iba-iba ng attitude. At yung attitude nung nakinig, ang nagdedetermine ng kanyang spiritual standing. Kaya ang laging dapat mong itatanong, kung natisod ka, bakit hindi natisod yung iba? Diba? Kung mali, bakit yung marami sumunod? Kung salita ng Diyos ang ipinangaral, ang tamang attitude,
You just need to say amen, and you just need to apply, because your spirit will always, it is very sure, will always agree kung ano ang sasabihin ng salita ng Diyos. Amen? Attitude. Kaya sinasabi natin, when I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child, but when I became a man, I put away childish things. Meaning, kung talagang ikaw ay nag-grow spiritually, dapat nakikita yan sa attitude mo. Di ba? Pangatlo, sa action. Your action will also determine of your maturity and spirituality. Meron ho tayong tinatawag na childish act. Di ba? Pagka meron kang kinakausap, hoy, alam mo, ikaw para kang batang kumilos. Kakita na ba kayo nun? Kausap nyo, ilang taon na, ganyan niya, kausap niya. Oh. Tapos yung iba naman, baby talk. Diba? So yung action, yung kilos, nagpapakita rin sa'yo kung ito'y mature o hindi. Naka-experience na kayo na merong may edad na kung kumilos parang bata pa rin? Kaya nga sinasabi natin sa mga magulang, di ba? Sinasabi ng magulang sa atin, pagka pinapatulan natin, pati yung bunso natin kapatid, ikaw talaga di ba? Pagpasensyaan mo na yan, bata yan Pero ang totoo nun, pag inalam mo, yung bata pa lang nagpapasensya doon sa matanda. Baligtad pa pala, di ba? So, hindi po magandang pakinggan. Parang awkward na makita na ikaw, tumanda ka na, pero ang kilos mo parang bata, ang pagsasalita mo parang bata, ang understanding mo parang bata. Kaya mga kapatid, itong tatlong ito ang dapat mong maging ikutan ng panuri sa iyong spiritual standing kung kaya mo talagang sabihin with confidence in all honesty that you are already a mature believer. Balikan po natin yung mga talata kanina. Ang sabi po ng chapter 13 verse number 11, when I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. At para matulungan tayo, binigyan tayo ng church. At sa church, Ephesians chapter 4, verse number 11, nagbigay siya. And He gave some pastors and some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting. Take note, the word perfecting, maturing po yan mga kapatid. Hindi po ito sinless perfection, kundi kaya pala nagbigay ng pastor para lumago tayo spiritually. Kaya ang church napakahalaga dahil may pastor na inilagay ang Panginoon para tayo mag-grow spiritually till we all come into the unity of faith of the Son of God, di po ba? The knowledge of the Son of God, unto the measure of the fullness of the stature of Christ, that we be henceforth no more children. Kaya ho pala kayo pinipritsahan, kaya pala kayo binigyan ng pastor, tinuturuan kayo, inaaralan kayo, para natututo talaga na hindi parang bata na kailangang tangay-tangayin. Diba yun ang ugali ng bata, tangayin, minakausap lang, na bago na ang lahat. Kahit ano yung ganda ng kanyang pag kami nagsalita ng negative, tangay ka agad. Pag nagsalita yung isa, tangay. Tangayin. Kung malaki yun, di ang laki-laking tangay nun, di ba? So hindi dapat ganon. Di ba? At ang sabi ng Hebrews chapter 6, therefore leaping the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection. Di ba? So, ang sabi po, the word perfect, yun yung maturity. Di ba? For the perfecting of the saints. Ang sabi po, para po maging perfect man. At alam nyo ho, kailangan natin para tayo mag-mature, Word of God. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. So yung maturity na pinag-uusapan natin, merong kaparaanan ng Panginoon para ma-reach natin ang level na yan. Now, here is my question. What are the three determining factors na tinatawag nating maturity? Number one is, sang-ayon ho kayo, na yung kakayahan mo magdedetermine kung itong taong ito, ganap o hindi ganap, mature o hindi mature. Tama po ba? Kung hindi mo makarry yung preaching, ang problema spirituality. Ang problema maturity. Kaya dapat tumatagal ka na, isa ka na sa ka-amen sa mga karne ng pangangaral. Hindi yung ang tagal-tagal mo na, hindi mo pa rin makagat ang karne. Hindi mo pa rin kaya ang mga heavy preaching. Hindi mo pa rin kaya yung mga straight preaching. Mga kapatid, hindi ka lagi dapat bata. Okay? Number two is the attitude. Itama mo yung ugali mo. Ikaw ay maging subject. Huwag mong ipangahas at huwag mong laging ikatwiran. Ganito na ako Ano magagawa mo? Ayoko naman maging plastic. Oo, ayaw mo maging plastic. Pero ayaw mo ba mag-mature? Diba?
Hindi natin sinasabing maging plastic ka. Ang sinasabi natin, hindi ba kayang baguhin ng Diyos ang attitude na yan? Hindi ba pwedeng itama ang attitude na yan? Only spirituality, mga kapatid, can change that attitude. Amen? So you better mature. And then the action. Kamusta yung mga kinikilos mo? Kilos bata ka pa rin ba hanggang ngayon? So mga kapatid, matapos nating makita yan, the determining factors, okay? Now, let us consider doon sa demonstration of spirituality. Diba? The definition is very simple. When we say spirituality, it simply means na ikaw ay nabubuhay na ang nangingibabaw ay espiritu. Tama? It is the ability, diba, to conquer yourself. Diba? It is the standing, the spiritual standing wherein your spirit is stronger than yourself. Yan po ang napaka-simple definition and scriptural definition of spirituality. Na pag ikaw lumalakad, hindi ikaw, kundi yung Espiritu. Kung saan kadali ng Espiritu, kung ano ang leading ng Panginoon, kung ano ang sinabi ng salita ng Diyos, yun ang ginagawa mo. Daig ang sarili mo, daig ang gusto mo, hindi ang kalooban mo, kundi ang kalooban ng Panginoon. Hindi ang ugali mo, kundi ang nais ng Panginoon. Yun ang laging nasusunod. That is spirituality. Amen? Now, yung pong determining factor is the ability. Titingnan mo yung level. Ano na yung kaya mo? Tuwan-tuwa ka, no? Kasi yung bata, nung una, nakadapa